Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Sinaksihan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng expansion ng Victoria International Container Terminal sa Melbourne, Australia. Para sa update, may ulat mula sa Australia si Alan Francisco. Alan? Kayang makipagsabayan ng mga Filipino businessmen sa mundo. Yan na yomi ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalo niya sa paglulunsad ng expansion ng Victoria International Container Terminal o VICT. Isa itong Filipino-owned company, partikular ng business tycoon na si Enrique Razon, na siya ring may-ari ng International Container Terminal Services Incorporated. At kanina nga ay pinalawig ng nasabing kumpanya ang kanilang negosyo rito sa Australia. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ito na hindi nagpapahuli ang mga kumpanyang Pinoy sa usapin ng advance na mga ekonomiya. Ang pagbubukas din aniya ng VICT sa Australia ay makatutulong sa galaw ng kalakalan sa daigdig. Bukod sa nagbibigay ng trabaho ang kumpanya, supportive din ito sa Filipino seafarers. Umaasa si President Marcos ng economic partnership ng Pilipinas at Australia katulad nito ay magbibigay ng mutual prosperity sa parehong bansa. At yan ang balita mula rito sa Melbourne, Australia. Naomi. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, umarangkada na ang 2 linggong misyon ng PRP Gabriela Silang sa Benham of Philippine Rice. Kasunod ito ng na-monitor na Chinese research vessels sa Philippine Rice. Bukod sa kanilang presensya sa Philippine Rice, kabilang sa misyon ng BRP Gabriela Silang ang i-monitor ang kalagayan ng mga mangingisda. Samantala, naka-standby na rin ang mga eroplano ng Philippine Coast Guard Aviation Force kung sakaling kailanganin ng aerial surveillance. 2012 nang ideklara ng United Nations na bahagi ng continental shelf ng Pilipinas ang Benham Rice at noong 2017 ay pinangalanan itong Philippine Rice. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gisurpresa og harana sa mga personay sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGD-SEM ang mga pasaherong mga babae na sa Davao Samal Port niadtong adlawng Biyernes. Kiniisip parte silang kick-off activity na dunay kalambigitan sa tinuig nga selebrasyon sa National Women's Month karong tuig 2024. Gawa sa harana, nanghatag usab sila og mga bulak ug brochures ang Philippine Commission on Women. Ginaselebrar ang National Women's Month sa tibok bulan sa Marso isip pag-ila sa mga kababayenan ug sa pagsaulog sa gender equality. Nga dunay tema nga lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Samtang gipahigayon natong adlang Webes sa Department of Social Welfare and Development Office kung DSWD-11 ang 4-piece 11 Leaders Congress nga dunay tema nga Building High Performing Team para sa mga pantawid pamilyang Pilipino program kon 4-piece staff sa Davao Region. Sumala pa ni Division Chief Pantawid Pamilyang Pilipino Program Region 11 Margie Cabido. Tumong sa mga aktibidad nga mas madungagan pa ug mapalangbo ang kapasidad sa mga outfield workers para makahatag og mas efficient nga serbisyo sa mga trabahante para sa mga benepisyaryo sa mga programa. Gani, ang mga partisipante naggikan sa lain-laing probinsya sa tibuok rehiyon dinhi sa Region 11. Ang mga aktibidad gitambungan usab ni Senator Ronald Bato de la Rosa din mihatag kini og mensahe alang sa mga 4-piece workers. Actually, this is a capability building program, and ang pinaka-purpose gud ani is we want to increase the capacity of our field workers, of our municipalings para mas makahatag tao, mas efficient nga service no sa ato ang mga program beneficiaries. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao ko si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.